ibang naniniwala na si Ninoy Aquino ay naging pangulo sana kung hindi idineklara ang batas militar noong dekada 70. Malakas daw kasi ang karisma ni Ninoy at kitang-kita ang pagnanasa nitong makasilbi sa bayan. Si Tina Pangniban Perez ang ating saksi. Noong estudyante pa sila ni Ninoy Aquino sa Ateneo de Manila sa Intramuros, alam na ni Vice Presidente Chofisco Ginggona ang pangarap ni Ninoy na maging pangulo. Magkaklase sina Ninoy at Ginggona sa subject na Latin. His focus was not on the subject, it was on the future of the nation even during those times. Kaya sumabak sa politika si Ninoy. Noong senador siya, marami ang nakikinig kay Ninoy, lalo na sa kanyang mga talumpati. Magaling kasi siyang manalita. Hindi siya nauubusan ng sasabihin kahit pa noong nakakulong siya sa panahon ng martial law. I think after 7 years, now I have a better measure of myself. I know the limits of my patience, the limits of my tolerance, the limits of my endurance, the limits of my intelligence, of my comprehension, of my analysis. Mahilig magpatawa si Ninoy habang binabatikos niya si Pangulong Ferdinand Marcos, tulad ng mga pahayag niya laban sa block voting para sa halalan. Ang hinala kasi noon, ginagamit ito ng rehimeng Marcos para sa pandaraya sa eleksyon. Ngayon kako, bulok voting pa. Abi mamamatay naman kako tayo dyan. Yung bulok voting nila, isinuka na ng matandang lipunan. Palala mo naman sa atin ng bagong lipunan, huwag naman kakong ganon. Noong naka-exile si Ninoy sa Amerika, pabiro pa rin pero matalas ang mga tirada ni Ninoy sa mag-asawang Marcos. As you very well know, the Japanese have a difficulty pronouncing their R's. Manila becomes Manira. And so this Japanese gentleman stood up and said, "My dear Filipino people, you are very lucky. And I consider," he said, "the Filipino people the most lucky people in Asia." And the people were, of course, surprised. They wanted to know why they were lucky. He said, "You know why you are lucky? You have a president who robs you, and you have a first lady who robs you more." Sa selda niya sa Fort Bonifacio noong dekada 70, naunawaan ni Ninoy kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. But in the depths of my desolation, I discovered my faith in my God. And it was only then that I realized I'm nothing. I realized that all the pomp, the glory of the Senate were ephemeral. Lumabas ang paniniwalang ito sa kanyang huling sulat sa kanyang asawa na si Cory. Sinabi niya na hindi kayamanan o pera ang magiging pamana niya sa kanilang anak, kundi ang kanyang legacy ng paglilingkod at mga sakripisyo para sa taong bayan. Ako si Tina Pangniban Perez, ang inyong naging saksi.